Sa pagdiriwang po natin ng misang ito ngayong ikalimang linggo ng karaniwang panahon, natunghayan po natin sa ating ebanghelyo ang isang pamilyar na larawan. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kayo ay maging asin at liwanag ng sanlibutan. Kung titignan po natin, ang asin ay may katangian ng pagbibigay ng lasa, panlasa sa pagkain. At ang ilaw, kahit sa isang madilim na kwarto o lugar, nagbibigay liwanag, nagbibigay tanglaw. Mahalagang makita po ito dahil kung titignan din natin sa ating mga pagbasa ngayon, ito ay pinatotohanan. Sa ikalawang pagbasa, narinig natin ang mga pananalita ni San Pablo. Kumbaga, sa sulat niya ay kumbaga para siyang asin para sa pamayanan noon na ang sitwasyon ay sabi nga nagkaroon ng pagbabagong loob. Mga hintil sila, pero nandun pa rin ang sitwasyon ng pagbalik sa dating ugali o yung sinasabing pagiging makasalanan. Pero si San Pablo bilang asin ay nagpahayag sa kanila na ang salita ng Diyos ang siyang ginamit niya para ang mabuting balita ay ipahayag para hindi lang siya kundi pati na rin ang kanyang pinapastulan ay magbagong buhay kay Kristo. Sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, si Isaías ay ginamit din ng Panginoon para maging ilaw o tanglaw para sa mga Israelita na noon ay nakabalik na sa kanilang pagkakatapon sa Babylonia. Pero yun nga, bagamat sila'y sumasamba, nag-aayuno, sinabi ni Propeta Isaías na ang hinahangad ng Diyos na klase ng pag-aayuno ay yung, sabi nga, nagbibigay ng pagkain sa nagugutom, tinapay sa mga talagang walang makain, yung mga walang matirhan ay kinukupkop para makaramdam sila ng init sa gitna ng lamig. Kumbaga sinasabi ni Isaías na kailangan silang magkawang gawa, lalo na sa mga dukha at nangangailangan. At dito natin makikita kung paano nga si San Pablo, si Isaías, naging asin, naging liwanag. Kung titignan natin sa ating buhay, tayo rin ay hinahamon na maging asin at liwanag sa ating kalalagayan. Masa pamilya, masa pamayanan, saan man tayo naroroon. Ang tanong, paano ka magiging asin o ilaw ng mundo? Tatlo po ang nais kong ibahaging paraan. Yung una po, ay dapat kilalanin natin na tayo'y may mga handog na galing sa Diyos. Lahat tayo binayayaan ng Diyos. We were all gifted with talents by the Lord, hindi ba? Kaya, kung titignan natin, pag kinilala natin ito, meron po tayong puhunan para maging asin at liwanag. Ano man ang talento natin, ano man ang pinagkaloob ng Diyos sa atin, yan ay, sabi nga, may paggagamitan. At dito ako dadako sa ikalawa. Ang handog na ibinigay ng Panginoon, yung pinagkaloob ng Panginoon,
ay hindi dapat maiwan sa atin. Dapat ibinabahagi. Kung kinikilala natin na tayo'y pinagkalooban ng mga handog, we have been gifted. Ika nga, narinig na natin ito nung 500 years anniversary ng ating Kristyanismo, we are also gifted to give. Sabi nga nila, the gift you have received, give also as a gift. Hindi pwedeng maiwan sa'yo. No? Kaya, anumang talento yan, dapat ibahagi mo sa iyong pamilya, pamayanan, sa ating parokya. No? At maraming mga handog na alam nating ginagamit natin para maraming makaramdam ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan natin. At syempre, ikatlo, hindi lang basta ikaw ay nagbabahagi. Ang handog na ibinabahagi, dapat handog na binabahaging may pagiging bukas palad. When we have been gifted, it is important that we give generously. No? Pwede mong sabihin, ito lang maiaambag ko, ito lang maibibigay ko. Pero alam naman natin, no, marami tayong maibabahagi. At yung ibabahagi natin ng bukas palad, marami ang makakatamasa ng handog, mga kaloob ng Diyos. Kaya nakakatuwang isipin, no, yung mga magulang, no, na hinandugan ng biyayang maging magulang, yung ibinubuhos nila sa kanilang anak, pagbibigay ng atensyon, pagbibigay ng pag-ibig. Minsan hindi na iniisip yung sarili, iniisip nila yung kapakatinan ng kanilang anak. Yan, pagiging asin at ilaw ng sanlibutan. Kung ikaw, no, ay nandito sa ating parokya, alam mo naman, merong ka ring trabaho, pero nag-aambag ka ng panahon para maglingkod sa ating parish community. No? At ibinibigay mo ang sarili mo. Ikaw man ay nasa ministry ng pagiging lector commentator, Eucharistic minister, nasa ibang ministry ka, social service, no? Mga choir at iba pa, no? Yung ating mga mandated organization, no, na alam nating may mga kanya-kanyang programa. Kung ikaw ay greeter, tumutulong ka, no, para tanggapin ang mga pumapasok sa simbahan, ikaw ay sakristan. Lahat yan sa ating parish community, nagagamit mo ang talentong ibinigay sa iyo at ikaw ay nagiging asin at ilaw, liwanag ng sanlibutan. Siyempre, kung ikaw ay Pilipinong Katoliko, dapat patutunayan mo rin yan sa pamagitan ng pagiging responsabling Pilipino, hindi ba? Alam natin sa panahon ngayon, sa gitna ng mga katiwalian, graft and corruption, meron din tayong maiaambag para tumindig, para panindigan ang katotohanan laban sa masamang gawain. Pwede tayong magpahayag nito at ikaw ay nagiging asin at liwanag ng mundo. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, hindi lang sa mga disipulo ng Panginoon sinabi niya maging asin at liwanag. Tayo rin ay pinagkatiwalaan at hinahamong maging asin at liwanag sa sanlibutan. Amen.